Hello, ito na naman tayo at may bago na naman tayo muli ngayon at tayo pauwi na rin naman sa ating ito, kampo to, pauwi naman tayo sa ating barracks, sa ating building, ating tutulugan. Oh, ayan sila. Ayan ang nakapo sa CCC. Ayan. Mabubuo yan. Ayan. Only one Earth. Only one Earth talaga. Nag-iisang mundo. At yan nilikha lang ng isang nilalang na nasa taas. Lahat naman tayo, isa lang ang pinanggalingan. Pero iba-iba ang lengguwahe, iba-iba ang pangungugali. Isa lang ang pinanggalingan pero napakarami. Ilang bilyong taon na lumipas. Pero mas maganda pa rin noon. Baka mo, murang bilihin. Murang bilihin noon. Yung presidente pa si Marcos, yung kanyang ama. Napakamura ng bilihin, papayapa pa. Sa Pilipinas, hindi rito, sa Qatar to. Dito sa Qatar, okay naman. Kalaban mo lang, limit. Minute lang, pauwi na tayo. Yan, may sol yan, no? Pauwi na, para matulog. O, para mag-charge. Palobat na rin tong cellphone. Papakita ko para maganda-ganda. Yan, maraming salamat. Okay, pauwi na. Kakatapos ko lang, malinsangan. Papuntang ko na yun, oh. Papuntang bayan uli, oh. Oh, 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 oh. Papuntang bayan. O papuntang dagat. Ay, sa loob. Dito tayo sa likod para marami tayo video. Sampayan. Yung sampayan dito eh. Oh, sampayan. Sampayan lang. Ako hindi pa naglalaba. Bukas ako maglalaba eh. Wala, tinamad. Tinamahan ako ng bato kaya bukas na ako maglalaba. Yung sampayan ko, bakanting bakante. Bakante, ano? Bakante. Wala naman pagsampay. Bukas na tayo maglalaba. Ay, linggo nga pala ngayon. Ay, Sabado. Biyernes pala. Bukas na lang, bukas. Tumunta tayo sa taas. Hagdan. Taas tayo. Ayan naman ang Golpecia. Yan ang building ng Golpecia. Ayan, ganyan. Golpecia. Dito kitang-kita. Kitang-kita. Ayan, planta yan. 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 Planta yan, planta. Yan sa amin.
Ano ba number? Number 25. Yan ang kampo ng Gulf Asia. Yan, Gulf Asia. Laki, no? Pag ganito yung kan mo, yung paupahan, akaw, kahit di ka na mag-abroad, pwede na. Kasi sa isang kwarto rito, ang laman sa amin, 8 kami sa isang kwarto. Yung kwarto naman ay malaki, hindi man masikip. Kaya kung sabihin mo na mag apartment ka sa atin, sa Pilipinas, ang isang kwarto, 8, kayo muna lang kan, 1,000. Yun, mahal yata yung 1,000. Mahirapan. Kahit anong kan na lang, 500 na lang ang isang ulo. O, hindi na masama yun. Pero kung marami ka namang paupahan, mas maganda. Sa atin kasi sa Pilipinas, mas mahal na rin kasi ang paupahan doon. Kasi mahal din ang bilihin. Habang tumatagal, pamahal ang bilihin. Kaya pabigat ang pamilya. Kaya salamat din sa mga nag-abroad na magulang. Kasi nagpapakahirap sila o nagtitiis sila, malayo lang sa pamilya. May bigay lang o matustusan lang yung pangangailangan ng mga anak. Okay naman ang ating mga magulang. Siyempre, kahit hindi naman humihingi ating mga magulang, karapatan din naman natin bilang anak na magbigay. Kung meron lang din ba, di ba? Hindi naman masamang hindi ka magbigay ka ng sobra naman sa'yo. Kung ikaw yung sobra naman, siyempre, hindi naman kailangan humingi pa sila sa'yo. Matuto ka rin na magkusa. Kasi siyempre, mahihiya din naman sila mangingi sa'yo. Kahit magulang mo sila, mahihiya din sila mangingi. Magkusa ka na lang. Ako ngayon, sa litang sinasahod ko, hindi pa ako napagpadala eh. Isang beses pa lang napagpadala ako sa aking magulang. Miss ko na magulang ko, nanay ko. Hindi ko nakikita, wala akong contact. Wala akong balita kahit na balita. Wala, hindi naman nakakagamit ang cellphone ng nanay ko. Wala din naman cellphone. May cellphone man ang pamangkin ko, pero ang pamangkin ko lang busy sa pag-aaral. Saan na ako kay Kerbita. Nanay ko, siyempre matanda na. Tulog na lang, tulog. Kaya nakakamiss din kung anong ginagawa mo sa Pilipinas, nakakamiss din. Siyempre napakalayo mo sa pamilya mo. Yung nakakagisnan mong sa Pilipinas, yun, hindi kayang gawin dito. Kasi marami kang i-adjust o marami kang babaguhin sa ginagawa mo. Ang ginagawa mo sa Pilipinas, sa ginagawa mo ngayon sa ibang bansa. Mahirap, pero kaya. Siyempre para sa mga anak. Kaya nga tayo nandito, siyempre para sa anak. Kung para sa sarili lang natin, bakit pa tayo mag-abroad? Bakit pa tayo magtitiis ng hirap dito sa ibang bansa? Kung kaya naman natin kung kaya man natin na kaya suportahan ng ating pangailangan ng ating mga anak, bakit ba hindi? Mahirap din kasi malayo. Sa totoo lang, marami naman talagang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na nagtitiis. Isang reason lang naman kung bakit nagtitiis, para sa pamilya, hindi para sa sarili. Meron din naman para sa sarili mo kung meron kang talagang gustong mabili o sa'yo na yun kung anong dahilan mo bakit ka nag-abroad. Saka naman para sa pamilya, kaya ako nandito. Mahirap, pero kailangan.
Ganito na lang ako at maraming salamat sa lahat.